ko na po talaga, ano sir, pangarap ang full stack web dev, sir. As in talagang noon pa, gusto mo na maging full stack web Opo. developer? Wala Okay. lang po talaga akong mahanap na magtuturo po sa akin, sir. Oh, ikaw ba yung na-aksidente, tapos sabi mo pagka gumaling ka, mag-enroll ka sa Learn Computer Today? Ikaw nga ba yon? Yes po, sir. As of now, nagre-rehab po ako, sir. Kaya Anong medyo, rehab? Ano mo nga? at rehab po, yung nagte-therapy po. Saan? Paano ka ba? Nakuha ko po sa sir. Sa sports po. Basketball, ganon? Opo. Nabalian ka, yun ang ibig Opo. sabihin. Tapos nagre-rehab ka, ibig sabihin, pinapalakas mo ulit yung tuhod mo. Tuhod Opo, ba? sir. Opo, sir. Left knee tuhod po, sir. Kaya, ayun, medyo nahihirapan ako ng konti sa time na mag-code, pero ginagawan ko po ng paraan. Pero hanga din ako sa'yo kasi may sakit ka na nun, pero gusto mo pa rin mag-enroll. Sabi Opo, mo, sir. ako yung kausap mo nun sabi mo inaantay mo lang yung parang something tapos mag-enroll ka kahit na nasa hospital. Nasa hospital ka ba nun? Ano po, sir, papunta pa lang po sa hospital. Oh, nakita mo yung Learn Computer Today na aksidente ka na? Opo. Di pa po ako nakapag-apply noon ng leave ko po, sir. Okay. Pero pilay ka na nun? Opo. May iniinda na po ako, sir. Tapos nakita mo sa Facebook ang Learn Computer Today? Opo. Nakita ko po yung post niyo po na yung 5 reasons to why learn, no? LCT, sir. Opo. Why learn. Talagang review ko po talaga kaagad yung website tsaka yung Facebook ng LCT dahil tagal ko na po naghahanap ng answer ng ganong community. Pag-aaralan talaga, ano? Opo. Ano yung nagpa-convince sa'yo na kahit may sakit ka, gusto mo nang mag-enroll? Bakit? Ano yung nag-convince sa'yo na itong Learn Computer, dito na ako? Kasi kung titingnan natin, medyo mahal talaga yan. Unang tingin mo, nasa 16K, di ba? Kung tatandaan mo, 16K yun. Ano yung nagpa-convince sa'yo? Pangarap po talaga, sir. Yun talaga. Pero di ba marami naman sa Facebook na nag-offer ng mga same? Yun po, sir, naghahanap po talaga ako noon is sumali na po ako sa mga kung ano-anong mga group chats. Then, yun nga po, nag-chat po ako sa iyo, nasubukan ko po noon ng PHP tsaka Python. Naalala ko na. Inubos mo muna pala yung free course. In-enroll mo lahat. Oo nga pala. Then, yun po, parang nahirapan po ako, sir, hindi po na-develop yung kaalaman ko. Then, yun po, nag-scroll po ako sa Facebook. Muntik na po akong kalimutan ko na po kung mag-enroll sa ibang parang bootcamp po, sir. Marami nga yun, marami. Nakita ko po yung mga code go, mga iba pong bootcamp. Then, yun po, sakto nakita ko po yung post mo po, sir. Sa Learn Computer Today. Opo, yun po, talaga nakita ko yung tatlong career path, which is yung full stack web dev, software, and yung WordPress. Inisip ko po, sir, noon is sa sa LGN namin is ang ginagamit ko kasi nila is yung WordPress po, sir. Yun. Kaya, opo. Maganda din yun. Actually, part din yun ng web development, yung WordPress. Ang kaibahan lang niya is gagamit ka ng framework. Actually, yung WordPress, tinatawag siyang CMS, Content Management System. Pero ang bubuo sa kanya is PHP, HTML, JavaScript, CSS, and MySQL. So, lang siya, ready-made lang siya, template siya. Ibig sabihin, ginawa na siya, binigyan na tayo ng template, buo na siya, running na siya.
ang gagawin mo na lang is imo-modify mo na lang at madali siyang i-modify by using the CMS method, yung content management na drag and drop, add element, ganun. So, part siya ng web development actually. Kaya lang, isineparate natin siya kasi iba yung concentration talaga nila. Itong CMS, hindi, lalo na yung iba na ayaw nila ng coding. So, dyan sila. Gusto nila CMS lang, yung WordPress. Pero kung gusto mong matuto rin ng code and then WordPress, maganda kasi mas marami kang kayang gawin. Oo, so maganda i-add mo yon, no? Kung in the future. Yun nga po sir, kaya may idea po ako ng WordPress is sinali po ko noon ng department head po ng IT department sa LGU namin mag-training ng WordPress. Kaya may knowledge po ako pero mas gusto ko po yung may code kasi sir. Oh, yes, iba talaga pag may code ka. Saka saka yung competition ngayon, siyempre maraming mga virtual assistant, mga social media manager na marunong sila sa WordPress at ang matindi niyan, marami lumalabas ngayon na website builder tulad na Wix, then may mga iba pang website builder na lumalabas ngayon na yung mismong may-ari, yung mismong kliyente, natututo na sila. Ngayon, ba't sila mag-hire ng WordPress lang din? Kung WordPress lang, kung marunong na sila ng WordPress, di ba? So, gagawin nila yon kung wala na silang time. Mag-hire sila ng iba. Kaya lang, magma-micromanage yun or maraming pupunahin kasi marunong siya sa WordPress eh. Unlike doon sa code, pag ginawa mo sa code at merong pinapagawa si client na isang bagay na hindi kaya sa WordPress, doon papasok ngayon yung expertise mo at doon mas malaki yung bayad. Oo, kasi kesa doon sa WordPress, malaki din ang bayad kung depende sa kliyente. Pero kapag ang client marunong sa WordPress, hindi ka makakasingil ng mahal. Kasi alam niya, madali lang. Gaganito lang gagawin mo dyan, ganyan lang gagawin mo. So, hindi ka makakasingil talaga ng magandang salary. Unlike kung marunong ka sa coding, tapos tanungin ka niya, marunong ka sa WordPress? Yes, marunong po. Okay, marunong ka sa code? Yes po. So, pwede kang mag-demand ng salary na gusto mo. Na gusto ko po sana mag-start ako sa ganito, 50,000, 60,000, ganyan. So, doon, pwede mo pang taasan yun, depende kung saan ang location ng client, no, or anong gusto niya ipagawa. So, yun ang gusto natin mangyari. Kaya, in-encourage ko yung nasa WordPress, mag-aral ng coding, and then yung nasa coding, nasa full stack, in-encourage ko rin mag-aral ng WordPress. Kaya lang magkaiwalay talaga sila. Hindi sila pwedeng pagsamahin. Kasi ang haba ng topic dyan, napakahaba. Kaya, nilagyan natin ng list of courses. Yun yung parang temporary roadmap natin. Pero may kakaroon tayo ng final na roadmap. Yes po sir. Hopefully sana sa July makabalik na po ako ng work para makapag-ipon-ipon po ako sa akin. Career path po. Oo, tama yun. Tsaka naman habang nagpa-practice tayo, nag-aaral pa ng full stack, nandyan naman lagi yung course natin, tsaka lagi siya nadadagdagan. So, yun nga lang, maghihintay-hintay tayo ng time para dumami sila. Pero maganda doon, after siguro sabihin natin 1 year, marami na tayong courses, marami na tayong nagawa. At saka higit sa lahat, marunong na tayo habang umuusad yung learning natin, nadadagdagan yung courses natin. Kaya magandang magandang gawain, magandang ginagawa ngayon, nag-aaral tayo. Oo. Dati ba puro ka basketball lang? Po sir, hindi naman po alam mo naman po yung mga kabataan katulad ko. Ilan taon ka na nga pala, bro? May tanong ko lang. 26 po sir. Bata pa nga. Tapos nakahiligan lang po, parang hobby po yung natural lang yung basketball. Naglalaro din, marunong din ako mag-layup tsaka mga 3-point shooting. Yun po, code tsaka basketball po. Pero yung coding po kasi is yun lang po talaga. Wala po akong mahanap noon na mentor po na magtuturo po sa akin sir. Oo, buti naman effective yung Facebook sa pagpapalagay ng ads, no? So, ayos yun, naabot tayo.
At yun nga yung goal natin kasi sayang yung panahon and wag nating hayaang mga ibang bansa lang yung marunong. Nanonood pa rin ako ng YouTube ngayon eh. Pinapanood ko yung mga CSS, HTML. Talagang yung ibang nagtuturo ang hirap unawain. Kaya kaya minsan yung pag nasasabi na madali lang daw aralin, ganun. Hindi siya totoo talaga eh. Kasi kung madali lang dapat ang dami na nating marunong, magagaling na dapat yung mga Pilipino. Ay hindi. Ibig sabihin ay madali siyang makita, madali siyang sundan. Pero pag gagawin mo na, doon na mahirap. Yung ikaw na mismo gagawa. Na-experience mo ba yun? Hindi pa, no? Hindi pa. Noon po sir is sinubukan ko po self-study po nung sa PHP po sir is trinay ko po nag-search sa mga YouTube kung ano-ano na pong sinalihan ko. Hihirapan po ako tas ang nag-e-explain pa po mga Indiano po sir. Oo. Tapos depende pa sa example nila kung anong gusto nila example. Yung kaya nila ipaliwanag pero yung Opo. ibang explanation hindi na. Tapos pag tinanong mo, wala na, hindi na makaka-reply. So, yun nga, i-motivate natin sarili natin. Ano? Opo. At saka, nung nasubukan ko rin po yung sir, yung naghahanap-hanap po ako ng magtuturo po. Sinubukan ko rin po yung Python. Doon, nahirapan rin po ako na maghanap, lalo-lalo na po yung yung Django. Django framework. Oo, yung ating Django. Wala po akong mahanap, sir. Part din yan ng web development, pero hindi siya ganun ka-concentrated sa web development kasi ang Python ay hindi siya designed for web development. Opo. Oo, so that's why nilagay natin siya sa software development kasi yun ay deployment ng iba't ibang mga system gamit ang Django. Pero mostly system yun kasi ang Python, ang i-render niya is mga programs mga executable files. So, ibig sabihin no, parang sa JavaScript, pagka nakiklik tayo, may mga konting animation, may mga konting interaction. Pero sa Python, hindi. Pag ikaw ay gumamit ng Python framework, meron ka talagang gagawin na program. Pwedeng mag-a-analyze siya ng sentiment ng tao. Kunyari, habang nagsusulat ng email, nagsisend ng email, or something like comments, ganyan. Pag i-deploy mo ang Django na website tapos nandun ang reviews ng mga customer, kunyari isang specific customer, isang specific client, meron siyang website tapos may reviews doon o feedback, mga reklamo, mga complaints. So lahat ng ilalagay na comment doon, ang gagamitin doon na framework ay Django. That because isi-sense nung program kung ano ang feeling ng mga tao doon sa comments. Kunyari, kasi imbis na basahin natin, kunyari, ang dami na niyan, mga galit na yung mga tao, katulad sa Facebook, halimbawa, o kaya sa Twitter. Once na nabasa ni Python, na scan niya lahat yan, may scan niya kung yung ilang percent yung mga galit, ilang percent yung neutral, ilang percent yung okay lang, maganda feedback. Yung 5-star rating, di ba may mga 5-star rating tayo na nakikita na nakikita mo 5-star nakalagay, 4-star, ganun. Yun ay hindi pa accurate yun kasi minsan nagkakamali yung naglalagay ng star. 5-star siya pero ang comment niya pangit. Parang naawa siya dun sa 5-star pero yung comment niya pangit. So hindi doon na-base si Python, na-base siya mismo sa comment, sa mga words, sa text, and then i-analyze niya yon kung masaya ba yung customer o hindi. So makikita mo yon sa system na ginather ni Python na 60% not satisfied, ganon, 10% is neutral, tapos 30% ay satisfied. So not satisfied, neutral, tapos satisfied. So si Python ang gumagawa nun at deployable siya sa tawag dito sa Django. Now mostly katulad ng Netflix yan, yung iba pang mga movie website, ginagamit nila is Django framework or something related sa Python yung nag-run sa backend. So
Ang reason kasi yung reviews, yung movie review. Kapag nagandahan sila sa movie, magta-type sila doon. Siyempre, million yan Million ng subscriber ng Netflix. Doon nila makikita kung yung mga milyong tao na yun satisfied o hindi. Using the Python. Pero sa web development, full stack, kaya meron tayong MERN, meron tayong MongoDB, itong ating Express, yan, React, Node, yung mga yan, itong LAMP, itong PHP natin, MySQL, yan. No, yan mga yan, plainly for information tsaka database sila. No, so wala siyang analysis kagaya ng Python na malalaman ni Python kung masaya ba yung mga customer o hindi, malalaman niyo yun. Pwede niya i-report. Gagawa siya ng analytics. While si PHP, si itong MongoDB, React, no, unless mag-click-click, yan, i-click nila sa website mo, i-click nila yung 5-star, ganyan, doon pa lang sila magkakaroon ng analytics, analyzation. Hindi kagaya kay Python, kahit hindi mag-click yung mga tao, basta nag-comment, no, nag-comment siya, maganda sana, kaso pangit, yan. At si Python, kaya niya mag-analyze ng Tagalog, English, Chinese, na mga words. So, yun yung main application ng Django. So, hindi siya for kagaya ng Node.js. Kasi kung maganda yung Python Django, kung maganda siya talaga for web development, siya talaga ay multi-purpose. Hindi na may invento tong si Node.js. Si Node.js, itong JavaScript, hindi sila may invento, hindi sila makikreate. Itong Facebook, kung maganda si Django, gagamitin niya ay hindi React. Ang gagamitin niya is Django. So, doon natin makikita yung usefulness ng mga programming languages tsaka frameworks. Saan siya dapat gamitin? That's why yung approach natin dito sa atin sa Learn Computer Today, multi-programming languages. Ibig sabihin, marami. No, kahit hindi natin master ang Python, pero master mo naman yung PHP, pero masterin talaga natin yung 4 na yan, yung HTML, CSS, JavaScript, tapos hanap ka ng isang for full stack, hanap ka ng gusto mo yung PHP ba o Node, yan. So, ikaw ba sa'yo, Ephraim, later, kasi ano yan magkakaroon tayo ng Node, para sa iba yung, ano ba? Na-try ko na po kasi sir is yung sample PHP MySQL po ata yun. Yan po ang na-try ko po. Dun, na-take mo na ba yung PHP natin? Meron tayong course, di ba? Opo sir, pero hindi pa po ako umabot doon. Pero may idea po ako. Sir, okay. Nag-self-study ka kasi, ano? Opo. Yung Python po kasi sir is saka lang ako nagka-interest nung nag-self-study din ako ng Python. May kaalaman ako sa mga syntax niya po sir. Pero yun, nakikurious ako na yun lang, alam ko yung syntax niya pero hindi katulad sa, di ba, sa sir, sa full stack web dev is gagawa ka ng output niya is websites. Yung Python po yun, curious po, hindi ko po alam. Marami. Kung although yung full stack web dev po talaga pangarap ko sir, pero nung mag-enroll na po ako, nag-isip po ako sir kung software of full stack po yung enroll ko po sir, pero mas lamang po yung full stack. Pero kapag nakapag-ipon-ipon po ako sir, susunod ko po yung software. Yes. At saka habang tumatagal yan, nadami sila yung courses natin. At lagi silang nandyan. So, hindi sila mawawala. So, hindi na natin kailangan maghanap pa sa ibang website ng aaralin kasi meron na talaga sa atin, pinrovide natin. Kaya, yun yung sana, yun ang maging natin, yung parang maging isa sa motivation natin na yung inaaral natin ngayon is huwag tayong tumigil. Kasi pag tumigil tayo tapos marami pang course tayong hindi natetake, hindi natin nadadaanan, hindi natin nasusubukan, parang ang mangyayari dyan, magiging stagnant tayo. Yung oras kasi hindi pwedeng ibalik yan. No? Sabihin natin sa loob na 1 taon, ang inaral lang natin is nag-concentrate lang tayo sa isa. Halimbawa, PHP lang. Minaster natin si
PHP. Meron naman Laravel. So, mas mahirap yung master mo yung isa na meron palang mas madali. Pareho lang sila kasi yung PHP at saka Laravel, isa lang naman yun. Yung Laravel ay framework, parang pinadali siya, parang WordPress din. Ang WordPress ay pinadali din na parang buo na siya, kumpleto na, working na. Pag dineploy mo siya, makikita mo na siya kagad sa internet. Yan ang WordPress, yan yung kagandahan niya. Once na nag-install ka ng WordPress, kita mo kagad sa yung website, kita mo na sa internet. Hindi kagaya sa PHP, Laravel, isi-set up mo lahat yan Gagawan mo pa siya ng design, gagawan mo siya ng paano siya magpa-function, paano ko connect sa MySQL, sa database. So, lahat yung dadaanan ng proseso. So, unlike sa WordPress, isang install mo lang, tapos na. Andiyan ka na, meron ka na website. Ang problem mo lang is limited ka doon sa specific na team. Kunyari, 2024 team. Meron kasi yan May mga team ng 2024, 2020, 2021. So, meron silang overall team. Yun nga lang. Yun lang talaga yung design mo. Unless matuto ka maging professional WordPress designer, which is yung ino-offer natin sa career path ng WordPress professional development. Doon ngayon ma-utilize. Ang problem naman sa WordPress, kahit na-customize mo na siya, meron siyang sobrang code. Kunyari, ang kailangan mo lang, etong mga div lang, etong mga containers, eto lang ang kailangan mo, ilang blocks lang ang kailangan mo. Ang nangyayari, yung buong team nandun din. Hindi lang siya kita sa screen. Kaya minsan ang bagal mag-load. Oo, so ganun ang WordPress. Hindi kagaya ng meron kang React, marunong tayo sa React. O kaya HTML, CSS, JavaScript. Pag meron tayong tatlong ganun, alam na natin ilan lang ang kailangan natin. Kumbaga, kung ano yung kailangan natin, yun lang gagawin natin. Wala nang extra. So, mabilis mag-load si website. Mabilis mag-load ang iyong kumbaga page kasi konti lang yung laman. Sa WordPress, kung ano yung team mo, kahit hindi mo ginagamit yung ibang blocks doon, naglo-load yun sa background. So, kaya mas mabagal yung WordPress. Kaya yung ibang mga kumpanya ayaw nila nun. Kasi nga matagal ang loading. Ang kailangan lang is magaling talaga sa code. So, yun ang nagpapataas ng sweldo ng full stack kaysa sa WordPress. Pero yung WordPress, pag magaling ka sa WordPress, malaki din sweldo mo. Depende lang sa client. Ayan. So, Opo, sir. Hindi po, ano po yung gusto ng client po. Oo, laging ganun yun. Kaya yung style ng learning natin dito, kung ano yung papagawa ko sa inyo, isipin nyo ako yung client. Oo, ganun yun. So, yung mga assignment nyo yan, na binibigay ko sa inyo, yung mga projects na pinapagawa ko, is ina-analyze ko talaga kung saan nyo kinuha yung sagot. Siyempre, ngayon, sinusundan nyo yung courses, nang gagawa nyo siya. Pero darating yung time na gagawa kayo ng project, bibigyan ko lang kayo ng assignment. Ito po, gawa po kayo ng simple website na maiko-connect sa MySQL, nalalabas yung resulta, ganito ang kakalabasan. So, once na nagawa nyo yun, talagang pwede na kayo pakawalan. Pwede na kayong tawaging developer, full stack web developer. Kasi na-create nyo yun i-connect nyo yun. And then, after nun, hindi pa tayo tapos doon kasi kailangan masanay kayo. And then, gagamit naman tayo ng ibang framework like Bootstrap, Laravel, Vue. Yan. So, yung mga yan, hindi nakakatakot aralin niya kasi yung mga yan, HTML, CSS, JavaScript pa rin yung mga yan at PHP. Laravel is PHP, React is itong part ng JavaScript. So, hindi siya hindi ka mawawala, hindi ka maliligaw doon lang maliligaw ka lang doon sa kanyang mga keywords kung hindi mo alam. Pero meron tayong ChatGPT, napakadali na ngayon. Kaya kaya hindi tayo hirap ngayon, hindi kagaya 3 years ago. Ang hirap ng coding, talagang patayan talaga yung pag-aaral dati. Pero ngayon, nandiyan na si ChatGPT, so meron tayong assistant. So, yun. Kaya utilize nyo lang siya and ayun, tuloy nyo. Kasi pag tumigil kayo, kahit na saglit lang, 1 buwan, 3 buwan, hindi kayo nag-aral, sayang yun. Hindi nyo maibabalik. Opo, sir. Kaya Always gano'n. goal po. Yes. At yun nga, target
ang target natin, kunin natin lahat ng courses na available, madaanan natin, ma-experience natin. Kasi yun yung magbibigay ng experience sa atin eh. Once na ginawa mo yung project na pinapagawa ko, halimbawa ginawa natin, halimbawa magkakaroon na tayo ng bootstrap, siguro next month may bootstrap na tayo. So kasi yun ay kasunod yun ng CSS eh. CSS and yung PHP meron na tayo. Pagkatapos ng PHP, Laravel. Ganyan yan eh. No, yung JavaScript, pagkatapos natin ng JavaScript, pwede na tayo pumasok sa React. No, React, pwede rin yung ating Angular, yan. Mga, hindi natin sila mamasterin kasi framework lang naman sila. Kumbaga, hindi ko nilalang, sorry. Baka may makapanood eh. Mabash tayo. Hindi ko sila nilalang kasi napakahaba, napakalaki din ng kailangan mong matutunan dyan sa Angular, sa React, kung mga APIs nila, mga security, etc., functionality. So, ang daming aralin dyan. Pero, ang tinutukoy ko na lang, sabihin na natin lang, is, alam mo na yung technology behind, paano siya tumatakbo. So, i-connect mo na lang siya, gagamitin mo lang yung nasa documentation, kasi may documentation yan eh. Paano sila i-set up, paano yung mga basic construction ng mga ano doon, ng mga sabihin natin ng code. So, andun ang best practices, no? Tapos, ang gagamitin natin doon, since siya ay framework, titingnan natin yung mga meron ng templates. No, Laravel, meron tayong actually kung titingnan niyo yung share ko lang yung screen ko, So, teka, ko tong Laravel. So, ano nga ba yun? Teka lang. Share ko yung screen ko para siguro buong entire screen na siguro ipapakita ko sa inyo. Ayan. Okay. Ayan. So, nakikita nyo ba yung aking screen ngayon? Yes po, sir. Okay, sige. Unpin ko lang Tapos, sandali lang. Hindi ko makita. Dapat to nakateka lang. Teka. Ayan. Change layout ko lang. Para hindi kayo masyadong kita. Ayan, yung screen natin. Ayan, so ito yung Laravel, di ba? Meron pa isang, kung titignan nyo, meron ditong documentation. Dadaanan natin tong course na to at gagawa tayo ng mga application using Laravel. So, hindi lang tayo magbe-basics dito, kung ano yung ginagawa nating style sa Learn Computer Today, sa learning. Ayan, so sa documentation, provided na lahat. Ayan, initial configuration, local installation, using herd. So, hindi tayo magkakamali kasi gagamitin natin mismo yung kanyang documentation. So, ganun din sa Bootstrap. Pagka tayo ay nag-aral ng Bootstrap, type ko dito is Bootstrap. Ayan. So, meron siyang documentation pa rin. Ito, docs. Dito kung titingnan nyo sa taas. Ayan. So, lahat ng mga aaralin natin is dito rin ang source niya. Ngayon, kung papansinin niyo may mga Bootstrap teams. Teka, tingnan ko nga kung balik nga tayo doon. No, may mga teams kasi yan eh. So, ayan, mayroon tayong CDN, manager. Okay, may SAS, may SAS, SAS din tayo. Ayan, so, merong teams kasi, pwede natin i-type yan. Bootstrap. Malabo na mata ko. Teams. Ayan. Okay. Ayan, so makikita nyo, marami ditong mga teams na available. May mga system din dito. Sana? Hindi ko mas zoom. Todo na yan. Zoom niya. Hindi ko ma-zoom eh. Bakit kaya? Teka lang. Ayaw. Baka dahil sa... So, mapansin nyo, meron siyang dashboard, di ba? E-commerce dashboard. Sige, i-click lang natin live preview. May bayad siya. Meron din free dyan actually. Ang gagamitin natin dyan yung free. Wala dito ngayon. Dati may mga free dito eh.
Oo, may bayad. Pero makakakuha tayo ng free na template. So, hahanap ako noon yung hindi natin ipapirate. Ano? Kasi masama naman piratein natin yung gawa nila. Ayoko nga mapirate yung sa atin tapos papirate pa ako ng iba. No? Ayan, diba? So, ito yung mga kailangan sa mga company. Ito, yung mga CRM. Ayan, ito, sa mga thesis sa school, itong hinahanap. So, makikita nyo may mga e-commerce dito sa gilid, project. Kung nakapasok kayo doon sa ating, dati, meron kasi tayong application Meron akong application na ginawa sa atin, para sa atin sa Learn Computer Today. Active siya, yung iba nagamit na yun Project management system yun. Ganito rin ang itsura niya, no, halos, ganyan. So, tingnan natin live preview. Ayan. So, ito yun, ano? So, ayan, no? So, kung babalikan mo, yan ay team lamang. Ito yung, asan ba yun? Asan na yung kinalikot ko? Nawala. Sa taas yata, yung pinakauna. Ito ba? Ito yata yun, no? So, ibig sabihin, ay front pala, front. Pero kung titingnan mo, similar sila. Ibig sabihin nito ay ready-made na to, gawa na. No? So, kaya nung click ko yung live preview, ayan, no? Tapos, babayaran mo na lang siya add to cart, $49. Pero hanap tayo ng libre. So, hanap tayo niyan. Para sa demo lang natin, titingnan natin libre. At the same time, magkikreate tayo ng same, ganito din, pero hindi ganito karami. No? Kasi ang dami nito hindi kaya to ng isang course lang. Mahaba yan, ano? So, kung titingnan natin sa kanyang DevTools, diba, marunong na kayo sa DevTools, at kapag kayo pumasok sa ating HTML, CSS, so makikita nyo yung mga ginamit. No? May nakalagay na themes, diba? Get Bootstrap. And kapag kayo, WP content. So, gumamit siya ng folder na WP content. Actually, itong WP content, yan ay para sa WordPress. No? So, I don't think, may theme siya Ayan, WP content. Hindi ko alam kung ito ay, mayroon naman description yan. So, makikita niyo yan. So, ito, pwede nyo siyang bilhin and then saka nyo siya ngayon i-modify. Ngayon, ito yung welcome page niya. Pag kinlik mo, welcome page. Ayan. So, papansinin mo, blankong-blanko, di ba? Ito lang siya, welcome page. So, ibig sabihin, ito yung unang makikita ng client. Kung sino man ang gagamit ng front page. Landing page, ito yung mismong website. Yan, create ka. So, lahat yan, mo siya, i-customize mo. Kung hindi ka marunong sa CSS, sa HTML, CSS, JavaScript, hindi mo ito mako-customize ito. No? So, kung hindi ka rin marunong sa Bootstrap, no, hindi mo siya mako-customize ng maganda. No? So, that's why itong team na to ay provided ni Bootstrap. Ganon din si Laravel, No? So, pag nag-type tayo ng Laravel Themes, ayan. So, marami. Meron tayo sa Team Forest, yan, Netlify. So, hindi natin talaga magiging problema yung mag-create ng app using app framework kasi ang dami ng mga provided na themes. So, ito, installation. So, tingnan natin yung theme. Themes Manager. So, ayan. Tuturo na rin sa'yo paano install. Di ba? Ganun siya kadali. Nagiging mahirap lang siya kapag hindi ka marunong talaga ng foundation, ng fundamentals, HTML, CSS, JavaScript, jQuery, yung mga ganyan. Kasi yung mga framework, they are using these three. Itong HTML, CSS, JavaScript. Kaya that's why inuulit ko lagi sa ating mga, ayan, tingnan nyo kung makikita nyo dito. Ayan, Laravel Themes Manager requires PHP. Edi ibig sabihin PHP siya kasi siya ay required ng Laravel Themes. So, meaning to say running
in PHP siya, which is ito yung pinaka-safe na, ito yung hindi naman, minimum safe sa security ng PHP 7.3. Pag bumaba dyan, madaling ma-hack yung website. Laravel 7 or 8, no? Ibig sabihin, tingnan natin kung ano yung latest sa Laravel. Hindi ko alam kung ano na yung latest nilang version. 11 na, oh. Diba? Nasa 11 na. Well, doon sa tinignan natin sa installation, ang requirement ay 8. So, ibig sabihin, kahit luma na yung team, gagana pa rin. Basta yung back-end mo na PHP, running 7.3. Yung mga WordPress, gumagana siya sa 7.3 ngayon, WordPress ha, at saka hanggang 8, maximum of 8, no? PHP 8 ha, hindi itong Laravel 8. So, PHP, multi-language siya. Multi-purpose na language. So, meaning to say ay pwede siyang gamitin, no, kahit saan. So, pwede mong gamitin si Bootstrap kasama si Laravel. So, pwede mo rin type yan dyan Bootstrap, and Laravel. Laravel Themes. Okay, Laravel Bootstrap sa Team Forest. Actually, maraming mga developers kumukuha dito sa Team Forest. Ang problem lang sa Team Forest is minsan outdated na. Kaya minsan sobrang mura, outdated na, no? Ayan, sci-fi. So, meron mga dashboard templates. Ayan. So meron din siyang Django plus Bootstrap, PHP Bootstrap, CodeIgniter. Ito yung sinasabi ko sa inyo na once natuto kayo, pwede kayong magkaroon ng passive income. Magki-create kayo ng sarili nyong design, sarili nyong system using PHP, Laravel, Bootstrap, etc. At kapag na-master ninyo yung mga basics natin, foundations natin, andali mo na ma-modify yung mga code. Kahit kumuha ka lang ng kahit na anong system online, kahit free, i-modify mo, baguhin mo ng baguhin para hindi ka na magsimula sa zero. Baguhin mo ng baguhin hanggang sa maging useful na siya. And then, ilagay mo dito sa Envato Market. Mag-create ka ng sarili mong account, then magbenta ka dyan. Tinan mo $39. Diba? So, habang ikaw ay natutulog, kaya lang dapat mo i-update yan. Kasi, kung titingnan mo dito sa, tinan mo, last updated 2024. Diba? High resolution. So, ayan yung mga PHP files, CSS files, SCSS files, JS files. Kaya yung mga yan na makikita mo sa online, lagi yung kung yan ay Laravel or Bootstrap, etc., makikita mo kung saan siya ginawa. So, PHP to, no? Admin dashboard, tags, responsive, o pwede siya sa cellphone. No? So, asan na yun? Balik tayo dun sa hinahanap natin kanina. Yung tinype ko. Saan na yun? Ayan, Laravel Themes, Laravel Website Templates. Huwag na kayo mag-YouTube kasi sa YouTube palpak minsan yung mga system dyan. Kung kayo ay may budget, bumili kayo ng may bayad. Kasi yung may bayad, inaano talaga nila yon, yung inaalagaan nila yon. Kasi doon sila kumikita kapag ang kanilang mga ginawang code ay hindi gumagana or something na magrereklamo yung tao, magre-refund. So, ayaw ng mga developer yon, re-refund pera, no? So, gawin natin dito, di ba? React Themes. So, ayan, para yung mga natin sa React. Ayan, so, tingnan mo, best React templates. So, $36, di ba? Ayan. $22. Siyempre, pag bumili ka dyan, ayan, personal portfolio. So, click natin to. So, kapag ikaw ay marunong na, may live preview, try natin. So, kapag marunong ka na, nakakagawa ka ng sarili mong system, ikaw talaga gumawa, magbenta ka rin dyan, no? Mag-create ka ng sarili mong account, then magbenta ka, no?
tagal mag-load. Kasi sample lang to pwedeng sandbox, pwedeng kung ano yung ginamit nila for demo lang. Kaya matagal. So, dito sa gilid niya, makikita mo, nakalagay sa kanya ay published, tinan mo, 2020 pa. O, updated niya, 2024. Ang gamit, compatible browsers. Ayan. And then, React.js. O, JavaScript yan. React.js. Bootstrap 4.x. O, HTML5, CSS, SAS. So, kung di ka marunong itong mga to, itong template na to, hanggang dyan ka lang. Kung ano yung binigay niya, yun lang yun. Hindi mo siya ma-edit, hindi mo siya madadagdagan ng features, mabawasan ng features, baguhin yung mga nakasulat. Hindi mo siya magagawa nun. So, that's why I continuously saying, alamin natin yung foundation. Kasi, ayan yun, no? Ayan ang mga sikreto dyan. No? So, SAS files, meron din tayong SAS. So, JS files, JavaScript, script. So, ganyan yun, ano? Ano pa yung mga usual na themes? Tingnan natin, ano? Ayan, yung bootstrap natin, oh. Dami niya, no? Basta may pera ka lang, para makabili kayo ng ganitong mga mga templates, ngayon pa lang, mag-apply na kayo ng card. No, card yan debit card, pwede sa mga bangko, BDO, pero ayoko sa BDO kasi BDO medyo mahina ang nila security. So, ano na kayo, BPI, yan. Pwede ring iba yung Box, Union Bank, no, basta medyo maganda. BDO, okay naman BDO ako dati, kaso lagi may problema yung system nila. So, ayun. Okay, so ayan, no, may presyo siya. Ang $50 is 2,500. Excuse me. 2,500, I think, ganyan, mga 3,000 itong. So, pag nabili mo yan, legal na, sa'yo na yan, yung code niyan, nasa sa'yo na yan. Pwedeng gamitin mo siya as is, ganyan na siya. Tapos dagdagan mo siya ng mga connectivity features, REST API, mga APIs, lagyan mo siya ng ganon, payment system, etc. Kaya lang kapag hindi ka marunong talaga sa background ng PHP, sa CSS, HTML, hindi mo yung mababago, mahihirapan ka lang. So that's why, no, yan yung reason bakit lagi tayo nasa fundamentals, no, kasi once na magawa niyo yun, wala na, panis na itong mga to. Django, sige, tingnan natin. Django, templates, free. May free pa, di ba? Templates lang. O sa Team Forest din. Di ba? Ito, may documentation tayo. Dito yan, usually sa Team Forest. Pag 35, 29. So, tingnan natin, ano kaya to? Dashboard. Puro dashboard di ba? So, ibig sabihin, bibigyan kanya ng generic. Ibig sabihin ng generic, bahala ka na i-edit. Ayan, di ba? Tingnan mo sa right side, ano sabi? HTML5, CSS, HTML file, so CSS, JS file, Bootstrap. Ba't hindi yan nilagay yung Django? Wala. So, maaaring, meron naman siya dito 4.1. Meron din siyang SAS, may maps, may forms. So, ikaw na mag-modify niyan. Dito karamihan ng developer, dito kumukuha. Yung mga gumagawa ng thesis, yan, dito yan kumukuha sila, no? Gumagawa ng mga projects for their clients. Dito lang din, binibili lang nila yan dyan. Then, minomodify nila. Nagiging maganda siya kasi yung output kasi marunong talaga sa back-end, front-end, no? Ito, factory. Tingnan natin, $19, mura lang. Pero meron may mga comments dyan. Tingnan natin yung comment nito. Kasi minsan iba nagrereklamo. Oo, may mga nagrereklamo dyan, yung mga mababa ang rate. Kayo? Hello, Dane. Kain ka muna. Narinig ko yung open yung mic mo. Ayan. Okay lang.
Ayos lang. Kala ko ako yung kakain na ba tayo ng ulam? Ayan. So ito, makikita nyo, di ba, meron siyang mga header, iba't ibang header, no? So kung di ka marunong sa, sa pag-adjust ng mga navigational, yung ating CSS dyan, yung HTML, hindi ka marunong yan, JavaScript pa, kung meron bang kasamang script, mga script niyan. So lahat yan, magagamit mo as is, ganyan lang. Hindi mo yan, mababago mo yan, konti lang. Kapag basic lang yung knowledge natin in regards to HTML, CSS, JavaScript. Okay, so ang dami niyan, So that's why hindi ko masyado kayo pinupush na mag-Django kayo kaagad tapos doon na kayo mag-concentrate. Kasi template lang siya, framework lang talaga, ano pa pwede. React na try na natin eh. Ano ba? Angular. Sige, try natin. Angular. Websites, themes. Yan. Sa kanya pa rin, Team Forest, kasi nandito lahat ng developers, no? Nandito kaya kung kayo gusto nyo passive income, gawa kayo ng kahit simple lang na dashboard, no? Gawa kayo, tapos benta nyo dito. Eto, di ba, meron siyang star. Fuse. Ito, maganda tong Fuse eh. May mga ko dyan dati, project, gawa ko, galing din sa Fuse. No? So, tingnan mo yung comments, click mo yung comments. Ayan. So, that's why hindi ko kayo pinupush na diretso ka agad kayo sa mga ganyan. Kasi, dami na ngayon. So, ba't ka pa mag-uubos ng time bilhin mo na lang yung, team. Legal naman yan. Binibenta talaga nila. Hello, I'd like to know why the images were moved to the public folder. So, ito mga developer din yan kasi alam nila yung nangyayari sa code. It seems that the version 2.0 is not available yet for download. It will. So, may mga, may mga kulang 17 days ago. I think there must be a small bug in the for option also. So, itong mga bumibili nito, mga developer yan. Hindi naman bibili ang beginner dyan Hindi naman niya alam gamitin yan So, that's why, darating yung time we will use templates. Kasi, bakit tayo mag-start sa zero na as in talagang lahat, ang tagal gawin yan. Year 2020 pa. Eto, 2015 pa September 23, 2015. Running pa hanggang ngayon. Ina-update lang niya Tapos may reklamo pa rin. Nagreklamo pa rin Diba? So, that's why, pag marunong na kayo, magbenta kayo sa ganito, So, huwag kayo magmadali in regards to framework kasi napakadami. Ito nga, may Elementor dito, may hosting, HTML, Shopify, ayan, nandito na sa Envato, WordPress, So, pwede ka dyang mag-search. Pero mas maganda sa Google kasi meron kang ibang option. Angular. Angular, diba to? Back nga natin. Angular to back pa natin. So, ang dami niya, material design, may dashboard. Iba't ibang dashboard din mo. Ayan. So, ganyan tayo dito sa Learn Computer Today. Ibibigay talaga natin yung dapat niyong malaman na hindi kailangan gawing sikreto. Tuturo talaga lahat sa inyo. Yun nga lang, huwag tayong magmadali kasi ang dami na nga naman na available ngayon online. Ito, 5-star Tingnan natin yung niya. Ano ba yung purpose ng kanyang, Bootstrap, di ba? Vue, yan sinasabi sa inyo. Vue siya, React, Angular. So, ibig sabihin, ginawa niya sa multi-platform. Ibig sabihin, ginawa niya yung design niya, pwede kang gumamit ng Vue. Kung sa Vue kang magaling, pwede mong gamitin ng Vue. Kung sa React, Django ka, gusto mo Laravel, So, magaling to. Sino ba ang developer nito? Keen Teams. Diba? Angular, React, Bootstrap. May PHP pa, diba? So, pag binili mo yan, makikita mo yung iba't ibang framework kung saan pareho pa rin ang output. Same pa rin yung output, Ayan. So, nandiyan yung description nila, may tutorial pa, paano install. Diba? Pag kinlik mo, ayan, install Gulp, install Webpack, install
manage webpack. So kapag gumawa ka ng system, sarili mong system, nakagawa ka na, kailangan mo gumawa ng documentation na sarili mo. Kagaya nung ginawa nila. Tapos kung kailangan, gawa ka ng video. Dinig nyo ba? Narinig nyo yung sound? Hello everyone, welcome back to another video about Good. In this video, ayan, so ito, tandaan nyo lang tong KinTeams. Diba? So, diyan tuturo niya yung kanyang system atau first project. So, hindi talaga advisable mag-aral tayo sa YouTube ng yung may bayad, maganda. Yan, mag-ipon-ipon din kayo. Mura lang naman yun, mga 2,000. Ayan, tinuturo na niya, paano niya ginawa, diba? Ngayon, pag hindi mo nababasa yan, hindi natin naiintindihan yung code niya, hindi natin naiintindihan niya, wala na. Yung binili natin, yun lang yun. Hindi natin, minsan nga, ang problema ng iba dyan, hindi lang mapagana Papaganahin lang, hindi lang mapagana. Tapos may instruction pa, paano i-install, paano mo i-deploy, no? So, ang tindi ng trabaho nito, itong ginagawa niya. So, yan sana ang gusto kong mangyari sa atin, sa inyo, no? Makabenta din kayo ng ganitong mga system at bilang nyo lang yan, passive income, natutulog kayo, kumakain kayo, namamasyal kayo. So, eto si KinTeams, di ba? Kiklik ko to. Siya lang pala isa hands down to the most developer-friendly package of A++. Di ba? Si Levan. So, lagay niyo yung picture niyo dyan. Tapos, kung gusto niyo mag-apply sa mga malulupit na kumpanya, pakita niyo yung portfolio niyo. Ito, tinan mo portfolio niya. View portfolio. Okay. So, meron siyang isa lang. Isa lang yung nagawa niya. Pero, may mga author na napakarami. Diba? So, ito, isa lang siya. Pero, ang maganda sa kanya, marami na siyang framework na ginamit para ma-produce yung same na output. At makikita nyo, hindi lang siya isang buwan, 2 buwan bago niya nagawa. Ito, $14. Mura lang. Minsan may sale. Titingnan nyo lang yung may sale. So, ito nga, pwede nyo itong kunin. Itong get unlimited downloads. Pwede nyo kunin yan. Kaso, monthly yata yan. Ako, ayoko na may monthly kasi isipin mo pa yon. Habang nagbabayad ka, ma-access mo. Pag hindi ka na makabayad, ayaw mo na, hindi mo na siya ma-access. So, pangit. Maganda yung permanent. Pili ka lang ng Kaya, tinan mo, meron siyang dito, sabi niya, itong Upwind, this is an Angular template, not a WordPress theme. So, hindi siya pwede sa WordPress kasi siya ay Angular. Totoo naman. So, meron siyang ginawang HTML version. Ibig sabihin, HTML lang yun. Na CSS, pwedeng JavaScript, no? Kasi hindi naman mabubuhay ng HTML lang So, meron din siya React version, no? May Vue version din siya. Next.js, Svelte, Nuxt.js, Gatsby. So, isang klase ng design, pero iba't ibang framework. Kasi depende yan sa developer. Kung gusto mo, Django ang gamitin mo, diyan ka magaling, Django ang bilhin mo. Ito, pag kinlik natin, diba? Upwind, Django 5, landing page. So, tapos, siyempre, once na nabili mo na yan, live preview natin, once na nabili mo na yung team na yan, sa'yo na yan. No? Forever nang sa'yo yan. No? Huwag mo lang siya ibenta kasi makikita nila yung makikita nila kung binenta mo yun. May mga sila dyan, may mga script sila na once na dineploy mo is pagsisend sa email nila, something like that, or ma-inform sila. Ito yun yung demo, diba? Ito na yung demo nyo. View demo, ayan. Diba? So, ito dashboard, diba? So, may analytics siya, makikita nyo, may analytics din, ganyan. No, at remember, once na bumili kayo ng team, yung mga ganito, at in-install nyo, hindi guaranteed gagana na kagad yan. So, kailangan nyo ayusin pa yan, So, titingnan nyo yung documentation. Ito yung website na ginawa niya using Django,
Ayan, I think sample lang naman to. So, portfolio. Ayan. Ito yun, ano? So, ito yun, Upwind. Ayan. So, ganyan, no? Yan yung sinasabi ko na that's why we have to master muna yung bumubuo sa mga uh, frameworks, no? Ayan. So, may Gatsby din. Kaya, lagi ko sinasabi, huwag kayong magstay sa isang version lang. Kunyari, gusto nyo, Django lang, Django. Wag pong ganon. Kasi tinan nyo to, sila mga developer, multi-framework sila, no? So, kasi kung ano yung feeling mong mas madali, yung sinasabi natin lagi, parang mas madali gawin to sa sa React. Kasi click-click ka lang sa React, ganito, gano'n, tapos type ka ng mga madali mo na siya ma-edit, ganito, gano'n. So, that's why they are offering different frameworks kung saan mo gagamitin. Ayan, so Angular, di ba? Ano pa ba? Ano pa mga framework ang alam natin na in demand ngayon? Yung Node.js kasi, back-end yan eh. Pero tingnan natin yung Node, ha? Tingnan natin kung merong tatry lang natin kasi trial and error tayo. So, lagay natin Node.js template, ha? Tingnan natin kung magrereklamo si Google. Ayan. Meron. Express. Ito, Express kasi, ano rin to eh. Tawag dyan. Siya ay framework din. While Node.js kasi back-end sa server natin yan. So, wala masyado. Node.js, templating engine with best performance. Diba? So, sige, na-open ko na isa. Template lang, lagay ko dito. Template. Meron, no? Website templates, Node.js. Diba? So, that's why, sige, click natin itong Metrica. So, mostly, puro mga dashboard, So, yan. So, may Bootstrap pa rin ang ginagamit. Okay, so Bootstrap yan ay CSS, no? 5 ang gamit niya. Then, tapos pwedeng, ito, HTML5, CSS3, SAS, no? Ayan, vertical support. So, meron siyang lag. So, ito yung latest niya, no? Version 1.0, May 2024. Ito, marami siyang ginawa. Build author portfolio. Ayan, marami siya, $18. Kaya lang, tingnan natin kung ito, PHP, Node, backend niya, Node, ito, PHP yung isa. Ito, meron siyang Dashstone, Metrica, Django. So, ito, Tailwind, CSS. Ito mga ganito, hindi to running kagad eh. Pagka CSS lang, dashboard. So, kailangan mo may backend ka. So, either Django, okay, React, Node. Itong dalawa talaga ang usual dyan. So, kung gusto mo ng medyo maraming community, maraming support, mabilis magawa ang code, PHP. Pag gusto mo ng medyo mahirap-hirap, pero mabilis-bilis ang output, Node.js. Try natin yung Node.js. Ayan. So, $18 lang, di ba? Dalawa lang yung comment. So, dalawa lang din ang sale. Ay, tatlo. Tatlo pala, sorry. So, may nakalagay. Congratulations, GLWs. Maganda ang feedback ng tatlo. Nice work. Congratulations. Baka nila to. Mga tropa nila yan. So, ganyan kasi. Kunyari, tayo. Learn Computer Today, mga devs tayo. Maglalagay tayo dyan ng mga gawa natin. So, pwedeng tayo maglagay ng 5-star live preview natin. So, makikita lang natin yung kanyang pinaka-design. Ayan. Diba? Live preview. Wala daw siyang jQuery, jQuery dependency. Saan yun? Tinan mo. Ayan, no jQuery dependency. So, kalimitan ng ibang design may jQuery, no? Depende. Ito na yung dashboard niya, diba? Live yan. So, ang laman yan is, tinan mo kung gagamitan mo rin, diba?
O, andun yung HTML mo, ito yung CSS mo. So, very common talaga. Kahit sabihin mo na ano man yung backend niya, kahit Node yan, Django, PHP, basic pa rin, o, tinan mo. O, ayan pa rin. Yan pa rin inaaral natin, o. Ang kaibahan lang dito is Bootstrap, no? Pero siya ay CSS pa rin. Kita mo, nandito siya sa styles. Diba? Yung div mo, ayan, no? May mga comments ka lang dyan. Click mo lang dyan. So, ayan, script mo para sa JavaScript, kung ano man script yan. Makikita mo naman sa dulo kung ano ito, tingnan mo. Sa dulo, nawala. I-adjust natin. Makikita mo sa dulo kung ano siya, JS, JS, JavaScript. So, that's why kailangan maintindihan natin yan. Pag click mo yan, sana. Huwag na, lalo tayong tatagal. Pero yan yung point dyan, i-discuss naman natin yan sa ating mga fundamentals o foundation. So, kahit na ano yung mga inopen natin na yan, basic pa rin yung laman niya, no? Nag-iiba lang siya sa backend, Node or PHP, no? Ayan, Bootstrap. Okay. Ayan, yun. So, yun yung point natin palagi. Wag tayo magmadali sa framework. Hindi kayo mauubusan talaga. Ito pa, di ba? Meron tayo using template engines with Express. Ayan, nakalagay na kung anong gagawin mo. Ngayon, kung hindi ka marunong nito, itong nilalagay niyang instruction, hindi mo alam kung ano yan. hindi mo yan maintindihan, malabo na. Kaya that's why itong mga maliliit na ganyan, yan ang dapat nating masterin. Kasi once na maintindihan mo yung mga linya niyan, naintindihan mo yan kung ano yung ginagawa. Ito, API reference, yung usually pinagtatalo ng API, ay provided na. Create an Express application. So, ang gagawin lang natin dyan is a-actually natin siya. Aralin natin. Tapos, trial and error tayo. Pero andito na yung instruction kasi wala namang developer nagagawa siya ng system tas walang instruction. Lahat ng software, web apps, o maski na nga yung WordPress, paano siya ginawa, paano kinreate yung system using WordPress, dapat may documentation. That's why kahit sa WordPress, pag nag-type ka ng WordPress, Teams, kulang diba? Makikita mo dyan sa documentation nila, WordPress ever built, Eventfold, ayan, Avada, sige ito, Avada. Ayun nga lang, sabi ko nga sa inyo, pag WordPress, may mga extrang code yan na hindi mo kailangan. Yun lang ang disadvantage. Live preview natin. Hindi. Tingnan muna natin. 2012 pa Diba? Ang tagal na. August 16 niya ginawa, na-publish Buhay pa hanggang ngayon, diba? Tapos, ibig sabihin, ilan na bumili sa, tingnan mo yung, reviews. 26.1K, $69, Diba? $69, convert mo sa peso yan, mga around 4,000, ganyan. Hindi, $69, sorry. Mga yan, 8,000. $69 para walang gulo. USD, 2 peso. $69. Sige. 4,000 nga. Diba? Ulit-ulit na tuloy ako. Ayan. Okay. So, tapos, comments. Tingnan natin yung comments. I use the handyman template. Where can I change the text? Read more. Tingnan mo, hindi niya mabago yung read more. Diba? Tapos meron siyang documentation. Ito. Click natin. So, once nakagawa kayo ng system, hindi ibig sabihin tapos na. Ayan, how to use postcards in Avada. So, meron siya. Ito, diba? Ito yung website niya. Diba? Header builder. Kaya hindi kayo mamumroblema talaga. Pagdating sa implementation, installation, ayan provided na Kung kukuha kayo ng ibang template Pero kung kayo ang gagawa ng system, sarili nyo, magpo-provide kayo nito.
no? Ang ginagawa natin dito, usually, yung basic structure ng code ng dashboard, yun ang ginagawa natin kasi hindi naman yun hindi naman siya copyrighted yung pinaka basic crude ng system, no? So hindi siya copyrighted. Ang copyrighted is yung design, implementation ng bawat system, paano siya nagfa-function, yung mga icons, images, yan ay sakop ng copyright. Hindi mo pwedeng ibenta ulit, no? Yung gawa ng iba, hindi mo pwedeng ibenta ulit kasi may copyright infringement ka, no? Ayan. Abada option, postcard. Ayan, ito yung laman, no? So, yun ang pwede natin gawin. Kuha tayo ng basic na system, modify natin, no? Yung free lang kunin natin kasi para safe, no? At yun nga ang binabanggit ko ngayon. Sorry, ang haba nito. Ayan. So, meron siya sariling documentation. So, hosting, tinan mo yung hosting. So, wag lang tayo basta ngayon, alam ko, maaaring may-excite kayo habang pinapanood nyo itong video, habang nagla-live tayo, maaaring excited kayo. No? Panoorin nyo sila, tingnan nyo sila. Pero wag muna kayo lumalim kasi kailangan natin back to the foundation muna tayo kasi hindi mo talaga magagamit yan, no, sa actual pag hindi ka marunong. So hanggang ganyan lang. Kung ano yung nabili mo, yun lang yun. Hindi mo pa nga mapagana, no? Ayan. So lahat ay basically nandito na sa Team Forest, no? Nandiyan din, meron din diyang marami dito Marami talaga ditong pwede mong bilhin. Ayan, no? Start selling dito, tinan mo. Ay, nag-login pala ako. Buhay pa pala yung account ko. Ayan, no? Ayan. So, pag nag-start selling ka, ayan, pag click mo yung start selling, ayan, pwede ka nang mag-sign up as an Envato author. O, benta ka. O, balik tayo dun sa kanina. Ito, tinan mo, di ba, 38.5K thousand, no? O, ayan, no? So, ibig sabihin, nagsibili yan. Yung iba dyan nagtanong. Ano yung sigurado may nagtanong dyan? O, may Elementor siya, I updated. Ayan, dami problema niya. Kapag marami nag-comment, 38,000 ang nag-comment, 38,000 answer din. Ay, bibigay mo. Kaya, wala ka talaga magagawa dyan kundi mag-update, dapat may tauhan kang pwedeng sumagot dyan, o pwede kayo isang small company, naggagawa kayo ng maraming design, no? So, pwede tayong grupo tayo sa Learn Computer Today, tapos may pangalan tayo, and then magkikreate tayo na iba't ibang design. Pero I highly suggest sa sarili nyo, gumawa kayong mag-isa, no? Kasi wala kayong kahati dyan Once na nabayaran ng $69 yung gawa mo at satisfied sila, meron kang 4,000 plus, no, kada bili. No? So, yan yung sinasabi ko na huwag tayong magmadali dyan. Kasi nandyan na yan Meron existing na So, ibig sabihin, pagka ginagamit na siya ngayon, may mga templates, may mga boilerplate, no, may mga ready-made na code na ready na, no? So hindi ka mahirapan. At pwede kang bumili for your specific client. Kunyari may client kayo nakakita or may pinapagawa siya, hanapin nyo lang dito. Kunyari sabihin natin dito ay hotel management system. O sige, i-click natin yan. Hotel management system. Ayan, hotel booking. Diba? Hotelo. Meron ako dyan, meron sa ating WordPress, may mga script na ako na ready. So, yun ang gagamitin natin sa WordPress. So, habang tumatagal sa WordPress, kung kayo nag-aaral sa WordPress din, nasa career path kayo, may mga ganito tayong gagawin, no? Hindi nga lang very sophisticated kagaya nila kasi ilang taon nila din-develop yan diba, using WordPress. So pagka tinype natin hotel management system
Django. Tingnan natin kung meron na. Ayan, Django. Tingnan natin. Okay. Wala. Patay tayo. So, ibig sabihin, wala nag-create ng hotel management system using Django. Baka Clinic. Biro nyo, itong video natin nasa YouTube, nasa YouTube to, pero itong pinapakita ko sa inyo, mga sekreto to ng mga developer. Oh yes, yung mga developer dito lang kumukuha yan, ano? Pero sinishare natin. Kasi nga yung kahalagahan na alam mo dapat ano yung laman niya. Kasi hindi mo siya magagamit, hindi mo siya ma-modify kung hindi ka marunong, no? So ano pa ba yung usual na WooCommerce, e-store, e-commerce. Alam ko meron sa Django to e-commerce store, Django. Meron yan. Oh, 'di ba? Pag e-commerce, meron yan sa Django. Ayan, no. Kaya lang baba ng ng star nito, halos 3.5 lang. So tingnan natin bakit mabababa. Ito wala pang star. Ito 4 star. Usually kasi may mga error hindi nila mapagana, ganun, may bug. Tingnan natin yung reviews. Ano sabi? Team Forest should remove this product before it damages its reputation. This product is not supported by us. Ayan tingnan mo, the admin page UI is not loading properly. CSS not loading or missing, 'di ba? So, maaring kapag hindi ka marunong sa CSS, kunyari napunta sa iyo sira. Halimbawa, yung kliyente mo sira yung website niya, ganito yung problem, no? Ayan, binigay sa iyo yung problem. CSS not loading or missing. So, ito troubleshoot mo yung CSS niya sa ano bang ginamit niya? Ano ba, Bootstrap ba siya o mano-mano, yung hard-coded na CSS ba o browser-based? O saan siya kumuha, may CDN ba siya? So, iti-troubleshoot mo lahat yan hanggang sa mapagana mo, Kaya dito, nagkakaroon ng mababang star kasi yung pag-deploy niya ng files, wala siyang gaanong malinaw na instruction. No? Ayan, please, sabi nung please don't expect everything in $60 theme. Some knowledge of Python knowledge can resolve the latest issue coming with Django 4 version. So, may issue sa compatibility. Ito sabi, code quality. I don't know how many people rate this 5 star. Well, the code is so poor. O, diba? Inconsistency everywhere. Bad naming. So, ibig sabihin ng bad naming, yung variables niya dyan. Bad architecture, yung code, yung kanyang clean code, hindi nagamit. Ito, old libraries. Yan yung sinabi ko kanina na minsan outdated na. Dito nakalagay Bootstrap 5. Pero ang reklamo ng isa, Bootstrap 4 daw. No? So, ayan. Kaya, you have to really understand the situation first bago tayo dig deeper sa mga frameworks. Kasi pag hindi maganda yung, halimbawa, yung isang framework, hindi siya maganda para doon, huwag mo gamitin. Gumamit ka ng iba. Aralin mo yung mas maganda, mas mabilis. No? Ayan. So, tingnan nyo yung design nila, di ba? Kahit na marami reklamo, pero maganda yung kulay. Green, yellow. So, dyan talaga dumadami yung buyer pag maganda yung design. Pag ang design mo pangit, tapos code mo pangit pa, di walang bibili talaga, re-refund nila yon kasi mayroon refund dito No? So, huwag kayong masyadong magmadali dyan kasi once na binuksan nyo yung framework, dapat alam nyo na yung foundation. Kaya dapat kabisado nyo na, Kasi once na nag-dig deeper kayo sa isang framework, tapos nag-iisip kayo habang ginagawa nyo yung framework, halimbawa itong ating team na to. Halimbawa, nasa live preview tayo, Tapos babaguhin mo na yung laman. Ayusin mo na siya, alisin mo na, babaguhin mo yung style, babaguhin mo yung mga colors, babaguhin mo yung animation, Kasi hindi mo naman to kailangan Halimbawa, kung ito talaga yung ito yung ibibigay mo sa client mo, sa customer, o nagpagawa ng thesis,
No, etong klase na to. Ngayon sasabihin nung customer mo, ayoko ng ganitong design. Ayoko niya, ang gusto ko ganito. Gusto ko pantay-pantay sila, gusto ko ganito. Tapos yung iba dito, ayoko niya, gusto ko square kasi to rectangular. Pag sinabi niyang ganun, hindi ka marunong mag-edit, hindi ka marunong sa sa CSS, HTML, ayoko ng ganyan, ayoko style, patay ka na, di ba? Mabibili mo to, itong framework, itong theme. Mabibili mo yan. Paano mo ngayon i-edit, di ba? O working na siya, let's say. Pero pangit ng niya. Pangit ng font. Hindi siya maganda yung font niya. Di ba? So, kailangan magaling kayo sa design din. Kung hindi kayo marunong sa design, don't worry kasi natututunan naman yan, no? Para lang yung pag mahihilig kayo na halimbawa basketball, mahilig tayo sa basketball, lalo na nung bata-bata pa ako. Ang nakikita ko agad, pag maganda yung jersey, pag maganda yung short, jersey, sapatos, kita ko agad, galing. So, kahit hindi tayo marunong sa design, pero nagagandahan tayo. Ibig sabihin, marunong tayo magkilati. So, maganda din naman sa design. No? Saka po sir, yun po yung talaga yung unang tinitignan ng mga clients po, yung front-end design niya po. Yes. Kapag talagang pangit yung design mo, sasabihin niya, sige, tatawagan na lang kita. Usually ganun. So, ito ay sikreto ng maraming developer. Dito sila nabili. No? Tapos, minobodify lang nila. Kasi nga, mahirap nga naman gumawa ng ng maggagaling ka pa sa zero. Mag-start ka pa. Ang hirap nun. Hindi kagaya ng meron ng ready. Diba? Mga ready. Kaya, yung mga napapanood natin sa YouTube na mga tutorial, maganda aralin natin sila as part ng learning, research natin. And then sa Learn Computer Today, yung binibigay ko sa inyo is, yan yung talagang makakatulong, no? Makakatulong yan sa atin. At kahit parang basic siya, huwag nyong skip. Kasi pagdating ng panahon na pagagawin ko kayo ng project, simple team lang, simple website na merong may system, then simpleng design, tapos hindi nyo magawa, paano pa kaya to? Itong mga to, na pwede nyong pagkakitaan, di ba? Pag kayo ay gumaling, gagawa lang kayo ng ganito, makasampu kayo niya, lagay nyo dito sa Envato, Team Forest, benta nyo ng $59, ito, naka 118 sales na siya, o multiply mo sa 59 niya, less natin yung porsyento ni Team Forest, sabihin mo na ang makukuha mo na lang dyan, 50%, natutulog ka lang, naglalaba ka lang, nagsasayang ka, pero kumikita ka, di ba? Jupyter X, WordPress. Usual, ito, HTML lang, Pero siyempre, HTML, CSS, JavaScript yan, $14. So, tingnan natin yung design niya. Tingin-tingin kayo dyan, sa pag kayo may time, tingnan nyo yung design nila. Kasi dyan makikita nyo, anong font ang ginamit. Meron naman siyang meron siyang demo, ayan gamitin niyo yung DevTools, 'di ba? Hanap tayo ng sample pages. Sige, components. So meron siyang Bootstrap. Okay, ito pa. Okay, SAS. HTML nga pala siya, no? Ito may free, Ayan, click nyo, pre-built. Diba? Ayan, ngayon, aralin nyo kung paano niya ginawa. So, pero best dyan, bilhin nyo. Kung free siya, i-download nyo, Ayan yung code, bibigay niya sa inyo yung code, Ngayon, pag hindi kayo marunong dito sa mga nakasulat dyan, pag hindi nyo kaya, hindi nyo naiintindihan yung mga nandito, ito si Moss, shooting grayscale. Pag hindi nyo naiintindihan yung mga nandyan, wala. So, hanggang tingin na lang tayo, hanggang pwede mong,
ang ginagawa ng iba dyan, pinapalitan lang ng laman, pero same design. Pero kung babaguhin mo yung design, babaguhin mo yung style, medyo mahirap. Kasi kailangan mo lang ng heavy background sa HTML, CSS. Ayan, taas yung mga sa ating Bootstrap, no? Ayan, no, dali lang, oh. Diba? May animation na. Kaya, hindi yan nagiging issue sa totoo lang sa developer. Ang issue talaga is paano mo siya i-modify, i-edit, or mag-create ka ng sarili mo kahit simple lang, no? Okay, so I think yun lang. Medyo mahaba na yung ating discussion. Ilalagay ko yung details nito sa mga susunod natin. Pag nag-aaral tayo ng Bootstrap, meron tayong template doon na gagamitin. Tapos mag-start din tayo sa zero, scratch doon, no? Pero ang goal natin talaga is matutunan yung mag-create using Bootstrap. And then, dahil nga maikli lang yung panahon, gagamit tayo ng templates din. Kasi mo-modify natin. Siyempre, free, open source yung gagamitin natin. Tapos pag napaganda nyo, yun, ibenta nyo sa Team Forest. Pero dapat walang kopyahan. Dapat ay kanya-kanya. Para pag nakita natin yung mga gawa nyo, nasa Team Forest, ayos yun. Di sabihin na natin, si Efraim, meron ng portfolio sa Team Forest. Wow, lupit. Dev ka na talaga. Tapos pag pinasa mo yun sa mga kumpanya, sa applyan mo, meron ka sariling portfolio sa Team Forest. Ayos. Ikaw ay isa ng talagang world class. Kasi yung iba, nagpo-post sila sa ano ba yun? Di ba Upwork yung isa? Ano pa yung isa? Fiverr. Magkano lang bayad doon, di ba? $5. Tapos makikipag-away ka pa sa ibang ibang developer, makikipag-kompetensya ka pa. Diyan lang, gawin mo lang yung mga yung mga design mo, gawin mo diyan at i-post kung saan. Benta mo. Yan yung sinasabi ko ever since na nakapag-develop ka ng sarili mo. Benta mo. Yan, diyan, Team Forest. Kung gusto mo, gumawa ka ng sarili mong website, tapos doon mo ibenta, kagaya nung kanina, meron silang sariling website, tapos papakita yung mga demo. Yun yung sinasabi ko, yung portfolio ganon. Hindi yung portfolio na lang, na simple lang na puro picture. No, hindi ganon. Dapat may working system ka. No, yan yung maging goal natin in the future. And then, mabenta mo yun. No? Ayan, so meron tayong rundown, meron tayong overview ng mga frameworks. Okay? So, sige, baka meron kayong gustong sabihin dyan. Hello, Nel. Hello, Sir Dane. At saka, Sir Jude. Salamat sa inyong pag-attend. At least marami-rami tayo ngayon. Hello? May question po ako, sir. Halimbawa po, nagbigay ka po ng mga assignments. Ano po yun, sir? Wala pong deadline. Alin? Yung pakiulit? Wala pong deadline, sir. Saan? Kung halimbawa, napagawa ka po nung sabi mo kanina, simple websites. Yung sa inyo? Yung sa inyo? Wala pong deadline po yun. Wala yun. Hanggang sa kayo ay komportable gawin. Kasi doon naman talaga tayo matututo. No? Kapag ginawa mo, persahin mo yung sarili mo kahit walang deadline. Kasi pag hindi mo natapos yun, halimbawa, lumipas na 3 taon, hindi mo pa rin ipapasa. So, hindi mo na-accomplish yun. Hindi mo siya na-achieve pa. Pero once na nagawa mo siya, kahit hindi perfect, tapos pinakita mo sa akin, then sasabihin ko lang sa'yo, sige, dito ka mag-concentrate. Tingnan mo kung saan ka may kulang, ganito. Tingnan mo kung saan dapat i-improve, bakit may error, ayan. So, at least may guide ka. And then, pag nagawa mo yun, merit naman sa'yo yun kasi nagawa mo At saka, magkakaroon ka ng lakas na loob kapag ikaw ay, halimbawa, nag-apply.
malakas loob mo kasi ang dami mo nang dinaanan eh. Di ka na ilang buwan ka hindi makatulog dahil sa project mo eh. So, pero nagawa mo. O di ibig sabihin, pagdating sa application, sa interview, lalo na kung meron diyang mga questions related sa code, so madali mo yung masasagot. Kung hindi man eksakto yung sagot mo, makikita nung interviewer may experience ka. Opo sir, nakaka-motivate po mag-code dahil may phobia po kasi ako sa sa deadlines. Ayo, saan ka ba? Baka doon yan sa mga bootcamp pa, may mga deadline sila eh. Hindi sir, may phobia ako sa deadlines nung sir, nag-aral pa ako. Naranasan ko nag-thesis. Sa college. Oo, kailangan nyo kasi merong schedule talaga bawat sem. So, nakaka-stress yun. Pero at least, naka-survive ka, ano? Opo, Oo. Ano course mo nga pala ulit? Makakalimutan ako. IT po. Oo, diba? Ano yung thesis mo, capstone mo dati? Kalimutan mo na. Kalimutan mo na ano? Offline ata siya noon sir, pero management siya kaya mahirap. Opo. Yeah, common naman yan. Pag-graduate talaga ng college. Natatandaan ko is siya, parang sakop siya ng enrollment ng school. Okay. Yung yung school enrollment, tapos school management system, parang ganun. Opo. Oo. Mga kung anong iti-take ng mga student na subjects. Yes. In demand yun sa mga school. So, pwede rin kayo magbenta nun pag nakagawa kayo. So, ganun lang din yun. Yung mga pinakita ko sa inyo na framework, magagawa nyo rin sila. So, basta marunong lang kayo sa laman. Yung pinakalaman niya, marunong tayo doon, may edit natin yung buong system. Magagawa natin yung buong system. Kaya, hindi na tayo mag-start sa scratch. Meron na siyang framework. Meron na siyang template. So, yan. So, tuloy lang kayo dyan, ha? Opo, sir. Tuloy lang kayo. Halos lahat po ng mga nalalaman ko, dito po nalaman sa City. Dito lang sa Learn TV. Ang alam ko lang po nung college ako, HTML, CSS. Wala pa akong alam sa sa JavaScript, saka Java. Yun lang alam ko po nun. Kasi basic yun eh. PHP po. At saka maski sa college, sa amin din, yung latest ngayon ng mostly mga basics talaga, yung gagawa lang kayo ng simple program for calculation, year, ganyan, leap year, ganyan. So, may mga simple projects na pinagpapagawa using Java, using C#, meron ding C++, may Python. So, depende sa instructor yon. Pero hindi siya covered as in step by step, gagawa kayong system, hindi. May mga system na gagawin, pero hahanapin mo talaga sa internet saan ka makakakuha, saka mo siya. Web-based scheduling system with SMS notification sa amin. Ayos ah. So, ikaw mismo gumawa nun, Nel? Kayo mismo or din? Kumuha kayo ng template ng code. Usually, yung pinakabilis eh. Kami po gumawa nun. Wow. Galing. Asan na ngayon? Ba't di mo improve? Total, kayo pala gumawa. Mahina ang mic mo, bro. Hindi pa, mahina pa rin. Baka sira yun. Pero dinig ka naman, medyo mahina lang. Sige, tuloy mo. Ayun po, gamit po namin dati din yung C# po, ASP.NET. Okay, so Windows form pala siya. Oo, kasi Windows based pag C#. So, ayos naman. Ang importante doon, nakapasa ka, di ba? Yes po. Anong ginamit yung SMS na na API? Napagana nyo talaga? Nag-text talaga? Opo. Bali, nakahanap lang po kami ng codes eh. Tapos, kinonect lang po namin. Tapos, once na
ano kasi, pag may mga kunya po, makeup class, kasi pag naka-attend, doon po magsisend yung notification na yung professor, na file siya ng makeup class po. Wow, oh. Web-based nga, no, na school management. Oo. Bali, itatry po kung magsisend na makakapasa buti nag-send po. Yun. Kasi yun ang nasa thesis capstone nyo na ganun ang gagawin. Pag hindi niya nagawa, talagang magpe-fail. Pero mabuti naman at pasado, ano. Pero pwede mo yung i-improve actually, and then pagandahin mo yung functionality niya. Tapos, kaso Windows based eh. Medyo kailangan pa ng laptop dun. Dapat ang next mong project gawin mo is Android based. Okay, web-based din, pwede rin. Pwede ring web-based para multi-platform. No? Kapag web-based kasi pwede naman 'yon. Kaso pagka C# nasa Windows ka, sa open mo lang sa Windows. Medyo mahirap 'yon, medyo mahirap. So, yan, meron na kayong idea, no? At least ngayon, binigyan ko rin kayo ng idea, napakaraming themes, templates na available, different frameworks. Kaya huwag niyo masyado intindihan yung frameworks kasi available na yan. Pati instruction, pati step by step ng documentation ng frameworks provided. Ang problema yung code. Pag tingin mo sa code, hindi mo naintindihan, tapos ka na. Wala na yung silbi. No, kasi hindi naman ituturo sa iyo sa documentation ano yung code Bakit yun na ilalagay mo? Ano yung para saan yun? So, pag hindi mo siya naintindihan, wala na, tapos na yung tapos na, hanggang dun lang. Madadownload mo lang siya pero hindi mo siya magagamit sa gusto mong gawin. Ano? So, ayun. Okay, so baka meron pa kayong tanong dyan, no? Okay, huwag kayo magmadali, ha? Oo. Sir, yung sinasabi, isusunod niyo po ba yung sa, di ba po after po ng CSS, isusunod niyo po yung sa WordPress, yung... Yes, booking. Yung book. Booking yan. Yung isa sa mga, katulad nung pinakita ko kanina, parang ganon. Pero, yung script na ibibigay ko is, multi-purpose. Pwede siya sa rental, pwede siya sa car rental, kahit na anong rental, pwedeng gamit, pwedeng kotse, sasakyan, bangka, no, pwede rin siya sa hotel. So, yun, i-implement natin yun sa WordPress. So, tuturo yun doon, no? Pwede rin siya sa clinic, etc., scheduling, pwedeng ganun. So, kasama yun sa WordPress natin. No, so tuloy lang kayo, no? Basta kung magre-research kayo, balik kayo sa ating course. Huwag kayo magpapalaot sa mga nasa YouTube. Kasi papunta sa kawalan yun Tingnan mo yung dulo. Laging, you have to understand. Ganun din naman. You have to learn the basics, etc. Doon din ang punta nun. Hindi na sayang oras, no? So, laging papunta sa kawalan yun. And then, lagi nilang pinapahaba yung content nila. Or sabihin na natin, pili lang. So, kung mag-research kayo, tingnan nyo lang specific na gusto nyong i-research, balik kayo sa course. Then, gawin nyo yung project. Later on, yung mga nakikita nyo sa internet, yung mas magaling pa kayo sa kanila, kaya ko sabihin yun. Ano? So, dahil nandyan na lahat provided na lahat may ChatGPT pa. So, guide lang ang kailangan natin. Ano? So, gawin nyo yung ginagawa nyo. And then, huwag kayong magmadali. Pag nagawa nyo yung isang project, kung kaya ninyo, balikan ninyo yung parang nalilito kayo, then try nyo ulit. Kahit 2 beses nyo balikan. Kasi, importante yung ma-familiarize tayo doon sa code kaysa doon sa natapos mo lang. Kasi once na natapos mo lahat yan, yung mga binigay natin, lahat may certificate ka na, tapos mo na lahat. Tapos pagdating dito sa project na gagawin natin, ay paano yan? Ano bang gagawin natin dyan? Nakalimutan mo na ba yung ginawa sa CSS? Ay, limot ko na O, di, babalik ka doon. Hindi ka naman namin tuturuan ulit Babalik ka doon. So, sayang din yung panahon na sana master mo kahit paano. Para pagdating mo sa actual, gagawa tayong project,
medyo familiar ka na, ay, oo, ay, madali lang yan, sisiw lang sa akin yan. Ay, wala yan, sir, kaya ko yan. O, kasi nga, naintindihan natin yung code at pwede natin gawin yung code. So, ganun ha, wag yung nagmamadali kayo na, tapos nyo na lahat. Anong next? Okay, sige. Gawin mo. Kaya yung susunod nyong aaralin, pagkatapos nyo yung JavaScript, CSS JavaScript, may JavaScript pa tayong isa. Pagkatapos nyo sa full stack, puro mga projects na yan, using HTML lang, no? HTML, CSS, JavaScript. Silang 3 lang. Then, Bootstrap, project ulit, Laravel, project, Vue, React, ganun. Depende kung ano mauna. Yun, puro project. Tapos, sa mga later natin, gagawa na tayo ng ganyang system, yung nakita nyo na binibenta. Gagawa tayo yung sarili natin. Then, pwede nyo ibenta yung gawa nyo. Tapos, pwede nyo rin i-alloc sa mga client. So, WordPress, ganun din. Mga iba't ibang klase ng booking, scheduling, no? Kaya lang, limited lang talaga ang WordPress sa mga online store, mga online bookings, ganun. Limited lang siya doon. Hindi niya kaya yung iba na kagaya ng nagagawa sa mga nasa full stack. Software development, aralin natin yung Django. Then, may Flask din tayo. And then, C#, C++. Yan, no? Yan yung mga dadaan natin. Tapos, Android development. No? So, pwedeng Android Studio o Kotlin. Yan. Kung ano yung available for Android. Pero iOS, mga later na yon iOS. Kasi medyo ano yan medyo napaka-arte ni iOS. Pagdating sa mga codes. Si Google Play, medyo mahigpit din sila, pero basta walang bug or walang malicious malware yung system na ginawa for Android, pwede ka mag-deploy, no, sa Android. Sa iOS medyo mahirap pa, pero gagawin din natin yon sa software dev, no? So aral lang kayo, no, and huwag kayong mapagod, no? Kasi yung future nasa atin, nasa technology. Kaya maganda yung magiging income nyo in the future. Kung kakaloobin ng Diyos, buhay pa tayo after 10 years, tingin ko mayayaman na kayo lahat. Mayayaman na tayo, no? Kasama ako doon. No? So, kasi hindi tayo maubusan ng trabaho Kahit nga, halimbawa, ang galing-galing mo ng dev, tapos ibigay sa iyo office work, typing lang. Naku, dali lang sa iyo kasi mabilis ka na mag-type sa code Ano pa kaya yung mga pang-office lang na ano po ba? Tapos nakikipag-usap ka, nagta-type ka, ano yun sinasabi niyo? Ano yung sinasabi niyo, sir? Lalo na po, sir, pag magaling ka po sa touch typing. Oo, pag typing ka, pagkwento ko, pare, kamusta? Tapos typing. So, hindi ka mawala ng trabaho talaga kasi coding na nga level mo pang coding na. Ano pa kaya pang office? Madali. Baka tamarin ka pa nga pag office. Ano nang gagawin ko diyan? Anong gagawin ko? Wala naman challenge, wala naman ka-challenge diyan, pero alang-alang sa sweldong malaki. Sige, tatanggapin ko na yan. So, hindi kayo mawala ng work. And pagdating niyo sa mga interviews, nako, hanga sa inyo yung kausap niyo kasi hindi naman, lalo na pag office work lang, apply kayo office work, coding, nasa web development na kayo, software, o kaya sa WordPress. Pag nagdaldal kayo, ay kasi po sir, ginagawa namin system, ganito po. Actually, ganyan yung typing po sa amin, normal po yung mga typing, at saka connection ng mga ganyan, mga application, medyo normal na po sa amin bilang dev. So, mahanga pa sa yung ina-apply mo, dami mo palang alam. Saan ka ba nag-aaral? Paano ba matuto niyan, no? Okay, sige, yun lang, kasi alas 9 na, At yung meron pa dyan, si Sir Dane yata, hindi pa nag-aapunan. Si Sir Jude, kumusta? Sir Dane, Kumusta, Sir Dane? Baka may gusto kang sabihin dyan. Ayos lang, sir. May kiligan din ako. Ayun. Naka din ako sa web developers course. Ando ka na. Oh, very good. Marami pang course na kay dadaanan pa.
Kaya tuloy mo lang yan pagtyagaan mo, no? Basta basta may panahon ka, okay ang mood mo, maganda yung ano mo, ipuwersahin mo yung sarili mong magawa, mag-code, ano? Pero kasi masasanay ka niyan, no? Wag lang pagpagod na pagod ka na, yun lang, kahit pahinga na muna, tapos kinabukasan, may free time ka na. Basta wag titigil. Ano, sir? Yes, sir. Kasi kayo masipag din eh. Mga katulad natin mga kasama, masipag din kayo sa work. Pagka out ng trabaho, ito na sa... Yes, no? Huwag yun na unahin yung TikTok na puro babae. Naku, hindi mauubos yan. Oo, kahit nga matanda na tayo, may mga babae pa din eh. Ay, sorry sa mga girls ha, sorry. I mean, ang ibig ko sabihin ay... Yes, available yung Flex and Grid. Bali, baka i-post ko na mamaya or bukas, no? Kasi ano ko na siya, naayos ko na yung mga pagkakasunod-sunod. Kasi doon ako nahihirapan eh. Ano uunahin na aralin? Ibibigay, provide para mas madali siyang maintindihan. So, mamaya or bukas, upload ko na yung iba. Then, next naman, yung CSS pa rin. Then, project, no? Yung project. So, yung pagkaka-arrange lang, no? Paano, alin ang uunahin. Kasi depende yun sa discussion eh. Pag pinaghalo-halo ko yan, mahalo-halo din yung matutunan nyo. Eh. So, parang sequence siya, no? Sequence siya. Okay? Na-persa ako sa pag-unawa ng mga ginagamit niyo po. Nice. Oo, sige. Habang tumatagal yan, pag-aang ng pag-aang yan kasi na-improve natin. Tapos ngayon, meron na tayong ChatGPT. Mapapansin nyo sa CSS Foundation, ginagamit ko na siya, si ChatGPT. No? So, para kayo ay matutunan nyo rin paano mag-research, paano i-utilize si ChatGPT. Sayang, libre lang siya. No? So, pwede natin siyang gamitin for coding. Ha? Okay, sir. Sino pa? Si Sir User? Ma'am User? Hindi ko po alam ang inyong pangalan. Ma'am User, Sir User. Salamat sa inyong pagdalo. At next time, sana nakalagay pangalan mo dyan. Pero maaaring siguro, na-click mo lang yung link, open for everyone naman yun. So, kaya wala kang pangalan. May mic ka ba, Sir Ma'am User? Say hi to the madlang people kasi ito ay baka wala. Okay, sige. Thank you so much at mag-aral lang tayo patuloy, kumain muna, then tuloy-tuloy lang, no? Wala na? Okay na? Sige. Alright, sige. Upload ko na to sa YouTube, no? Okay, so sige, bye-bye na sa inyo lahat. Bye-bye po.